Maulap ang langit ng unang marating ni Elisa ang mansiyon ng Del Monte. Nasa labas pa lamang siya ng matandang itim na gate, ramdam na agad niya ang lamig sa paligid, hindi dahil sa panahon kundi sa kakaibang presensyang parang nakamasid. 14 na taong gulang si Elisa, payat, tahimik, at may malalalim na matang tila laging may iniisip. Mula nang mamatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente, siya itinira ng DSWD sa iba't ibang tahanan, hanggang sa isang araw, isang tiyahing hindi niya kilala ang lumitaw at nagsabing siya raw ang tagapag-alaga. Malapit na tayo, wika ng tiyahing si Tia Roberta habang nagmamaneho sa masukal na daan. Ito ang magiging tahanan mo simula ngayon. Hindi nagsalita si Elisa. Tahimik lang siyang nakatingin sa kakahuyang dinaraanan nila, at sa malalayong silwete ng mga uwak na tila laging kasunod ng sasakyan. Pagdating nila sa harap ng mansiyon, napatingala si Elisa. Isang napakalaking estrukturang bato ang lumantad sa kanya. May mga halijing marmol, bintanang arko, at mga halamang gumagapang sa pader. Parang lumang kastilyo sa isang lumipas na panahon. Ngunit higit sa lahat, kapansin-pansin ang napakabigat na katahimikan ng paligid. Pagpasok nila sa loob, sinalubong sila ng tunog ng mga yapak sa kahoy na sahig at amoy ng lumang papel at alikabok. Sa tabi ng hagdanan, may isang malaking salaming nakatayo, antigo, may itim na frame na may ukit ng mga ahas at mata. Hindi ito basta salamin, parang may sariling isip. Tumingin si Elisa at saglit na nakita ang sarili sa refleksyon, pero napakunot noo siya. Ang kanyang refleksyon ay ngumiti, ngunit hindi siya ngumiti. Napansin mo rin. Tanong ni Tia Roberta na may bahid ng kaba sa tinig. Huwag mong pansinin yan. Matagal na yang naroon. Huwag kang lalapit. Ngunit sa halip na matakot, mas lalong nangganyo si Elisa. May kung anong humihila sa kanya patungo sa salamin. At sa kauna-unahang pagkakataon, narinig niya ang isang bulong. Mahinang tinig. Wala sa silid kundi, mula sa loob ng salamin. Elisa, bumalik ka. Napalingon siya. Walang ibang tao sa paligid. Si Tia Roberta ay nasa kusina, may kausap sa telepono. Siya lamang, at ang salamin. Kinagabihan, hindi mapakali si Elisa sa kanyang silid. Bagamat malamig ang hangin at masarap ang kutsan sa kama, tila may mabigat na presensyang nakadagan sa kanyang dibdib. Ang imahe ng salamin sa tabi ng hagdanan ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. At higit sa lahat, ang bulong na narinig niya, pangalan niya, na parang tinatawag mula sa kailaliman. Lumabas siya ng silid nang hindi nagpapalam kay Tia Roberta. Tahimik ang buong bahay. Tanging tunog ng anti-gong orasan sa sala ang maririnig, ang bawat tiktak ay tila nagpapalakas ng tibok ng kanyang puso. Unti-unti siyang bumaba sa hagdanan. Sa bawat hakbang ay tila may bumubulong, hindi sa tainga kundi sa mismong isip niya. Buksan mo ang iyong mga mata, alalahanin mo kung sino ka. Nang marating niya ang paanan ng hagdan, naroon pa rin ang salamin. Hindi ito ordinaryong refleksyon ang ipinapakita ngayon. Sa halip na sarili niyang imahe, nakita niya ang isang batang babae na kamukhang kamukha niya, ngunit iba ang pananamit. Nakadamit na lumang kulay gereng, at tila nanggaling sa ibang panahon. Sa likod ng batang babae ay isang masiglang mansiyon, maliwanag, may mga ilaw, may musika. Anong? Bulong ni Elisa. Lumalapit pa sa salamin. Sino ka? At saka biglang lumabo ang imahe. Ang batang babae sa salamin ay napalitan ng isang dilim, at sa gitna nito ay isang pares ng mata. Mapupungay, malamlam, ngunit may sinasabi, isang paalala o babala. Pinigil nila ang katotohanan, ngunit hindi kanila kayang pigilan. Biglang bumukas ang ilaw sa kisame. Elisa, sigaw ni Tia Roberta mula sa itaas. Anong ginagawa mo riyan sa oras na ito ng gabi? Napalingon si Elisa. Nanginginig ang kanyang katawan. Tia, may nakita ako sa salamin. Isang bata, kamukha ko, pero lumapit si Roberta, halatang galit ngunit may kaba sa mga mata. Sinabi ko na sayo, di ba? Huwag kang lalapit sa salaming yan. Masama yang bagay na yan. Dapat matagal na yang sinunog. Bakit hindi nyo sinisira? Tanong ni Elisa. Ano ba talaga yan? Tumahimik si Roberta. Nagtitigan sila ng ilang sandali bago ito humugat ng malalim na buntong hininga. Iyang salamin na yan, wika ng matanda, ay pamana pa mula sa orihinal na may-ari ng mansiyon, ang lola mo. Si Severina Del Monte. Lola ko.
Nagulat si Elisa. Hindi nyo naman binanggit na may lola akong. Wala na siya. At mas mabuting wag mo nang alamin pa ang mga nangyari sa kanya. Ngunit huli na ang lahat. Sa pusod ng damdamin ni Elisa ay nabuo na ang isang pagnanais, ang tuklasin ang totoo. Ang salamin ay hindi ordinaryo. Isa itong susi, at ngayon, gusto niyang malaman kung saan ito patungo. Kinabukasan, maagang nagising si Elisa. Hindi niya alam kung bangungot ba ang lahat ng nangyari kagabi, pero nanatiling sariwa sa kanyang isipan ang batang babaeng kamukha niya, ang mga mata sa salamin, at ang tila mensahe mula sa nakaraan. Habang nag-aalmusal ng sinangag at itlog sa kusina, napansin niya ang isang lumang larawan sa dingding. Isang itim at puting retrato ng isang babae na nakaupo sa hardin ng mansiyon. Nakasuot ito ng parehong damit na nakita niya sa refleksyon kagabi. Titia Roberta, sino yung babae sa larawan? Tanong ni Elisa, halos pabulong. Hindi sumagot si Roberta agad. Ilang segundo rin siyang natahimik bago muling nagsalita. Si Severina, ang lola mo. Isang babaeng may matinding karunungan sa mga bagay na di maintindihan ng karaniwang tao. Isang albularya, o mangkukulam, depende kung sino ang tatanungin mo. Napakagatlabi si Elisa. Buhay pa ba siya? Matagal na siyang nawala, pero may mga nagsasabi na hindi siya umalis. Na narito pa rin siya, sa loob ng mansiyon. Biglang bumukas ang cabinet sa kusina ng mag-isa. Nahulog ang ilang baso sa sahig at nabasag. Napalingon ang magtiyahin sa gulat. Elisa, may hindi ka pa sinasabi sa akin, sabi ni Roberta na may takot sa boses. May ginawa ka kagabi, hindi ba? Hindi sumagot si Elisa. Tumayo siya at lumakad patungo sa sala, kung saan naroon ang salamin. Ngunit wala na ito. Nawala ang salamin. Hindi posibleng nawala ito ng basta-basta. Napakalaki nito. Mabigat. Hindi maililipat ng hindi napapansin. Pero wala ito sa kinatatayuan kahapon. Sa halip, may lumang papel na nakadikit sa pader. Isang sulat na isinulat sa kakaibang tinta, tila dugo. Lahat ng salamin ay may dalawang mukha. Ang isa ay para sa mata. Ang isa ay para sa kaluluwa. Huwag kang magtiwala sa refleksyon. Biglang lumamig ang paligid. Naramdaman ni Elisa na parang may dumaan sa kanyang likuran. Paglingon niya, may aninong dumaan sa pasilyo, isang babae, mahaba ang buhok, nakaputing bestida. Titia Roberta, may nakita akong babae. Mabilis siyang sinundan ni Roberta. Ngunit pagdating nila sa pasilyo, wala na ang anino. At nagsimula na nga, bulong ni Roberta, habang nanginginig. Ang bahay na ito, ginigising mo. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Elisa, kinakabahan. May mga lihim ang bahay na ito na mas mabuting manatiling nakatago. Ngunit kapag ang dugo ng Del Monte ay narito ulit, ang lahat ay muling mabubuhay. Lumindol ng bahagya, umuga ang mga pader. Sa itaas, may tunog ng yabag ng mga paa, parang may naglalakad sa atek. Ngunit silang dalawa lang ang tao sa mansiyon. Matapos ang mahinang paguga ng lupa at ang mga yabag na narinig mula sa itaas, kapwa natigilan sina Elisa at Tia Roberta. Ngunit sa puso ni Elisa, ang takot ay unti-unting napapalitan ng matinding pag-uusisa. Hindi na niya kayang tiisin ang mga lihim na unti-unting bumabalot sa kanyang paligid. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nalalaman ang katotohanan, bulong niya sa sarili. Hindi mo dapat akyatin ang atek, mariing babala ni Tia Roberta. Iyan ang tanging bahagi ng bahay na hindi dapat pinupuntahan. Mula nang mawala si Severina, yan na ang naging sentro ng mga kababalaghan. Pero Tia, sagot ni Elisa, baka nandoon ang salamin. Baka, may dahilan kung bakit ako dinala rito. Pakiramdam ko, ako lang ang makakaalam kung anong nangyayari. Napabuntong hininga si Roberta. Kung ipipilit mo, hintayin mong ako'y nasa ibaba. Ngunit kapag may naramdaman kang malamig na hangin, umalis ka agad. Huwag kang lilinggan. Bitbit ang isang lumang gasera, dahan-daang umakyat si Elisa sa ikatlong palapag. Ang kahoy na baitang ay umuugong sa bawat yapot niya, tila nagrereklamo sa kanyang presensya. Sa dulo ng pasilyo ay naroon ang isang pintong bakal, may kalawang na tila dugo sa gilid ng mga bisagra. Paglapit niya, kusang bumukas ang pinto. Ang atek ay panang lumang kasangkapan, sirang upuan, lumang kahon, larwang pinagsawaan ng panahon, at mga telang tinabyunan ng alikabok. Ngunit sa gitna ng lahat ng iyon,
Isang bagay lang ang nakatayo sa maliwanag na sinag ng buwan mula sa bintana. Ang salamin. Ngunit hindi ito kagaya ng nakita niya sa ibaba. Mas mataas ito, at sa frame nito ay may ukit ng mga mata na nakapikit. Sa ilalim ng salamin ay may nakaukit na mensahe. Tanging dugo lamang ang makapagbubukas ng landas sa alaala. Biglang may kalusko sa likuran niya. Paglingon ni Elisa, nakita niya ang isang babae. Mahaba ang buhok, nakaputing bestida, kagaya ng aninong nakita niya kanina. Hindi ito lumalakad, kundi tila dumudulad sa sahig, parang walang bigat. Ang babae ay lumapit sa salamin at tiningnan si Elisa. Sa mata nito, may lungkot at pagsusumamo. Tumulong ka, bago mahuli ang lahat. Biglang lumamig ang hangin. Namatay ang apoy ng gasera. Nagsimulang bumukas ang mga kahon sa paligid. Mula sa isang kahon ay gamulong ang isang lumang manika, walang ulo. Sa isa naman, lumipad ang mga lumang sulat at papel, na tila buhay, at damapo sa paligid ng salamin. Lumapit si Elisa, nanginginig ngunit hindi umaatres. Ang salamin ay nagsimulang magbago ng anyo, mula sa kanyang refleksyon, nakita niya ang isang lumang eksena, isang batang babae na ibinibilanggo sa atek, habang umiiyak at tinatawag ang pangalan ng isang lalaki. Alejandro, Alejandro, iligtas mo ako. Nagulat si Elisa. Hindi niya alam kung bakit, ngunit pamilyar ang tinig ng bata. Parang narinig na niya iyon sa kanyang panaginip. Sa likod niya, narinig niya ang yabag muli. Ngunit paglingon niya, wala na ang babae. Ang atek ay muling natahimik. Ngunit ang salamin, ay parang humihinga. Buhay. Pagkababa ni Elisa mula sa atek, dala pa rin niya ang matinding kaba. Ngunit mas nangingibabaw ang pagkagulat sa kanyang nakita, ang batang babae sa salamin na umiiyak, tumatawag sa pangalang, Alejandro. Sino si Alejandro? Bulong niya sa sarili. At anong koneksyon niya sa akin? Hindi siya mapakali buong hapon. Habang si Tia Roberta ay abala sa paglalabas sa labas, nagsimulang maghalungkat si Elisa sa lumang silid-aklatan ng mansiyon. Doon, sa gitna ng mga lumang libro, tela ng gagamba, at amoy ng amag, natagpuan niya ang isang kakaibang aklat. Hindi ito kagaya ng iba. Ang takip ay balat ng hayop, madilim at tila may tatak ng isang lumang selyo. At sa gitna ng takip nito, may embosadong titik, A. Binuksan niya ito ng dahan-dahan. Luma ang pahina, halos malutong na sa edad. Ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay na tinta, mapula, tila hindi tinta kundi, dugo. Mga tala ng kambal na kaluluwa, Severina at Alejandro. Napahinto si Elisa, si Alejandro at si Lola Severina. Habang binabasa niya ang mga pahina, natuklasan niya ang isang lihim na tila matagal nang nilimot ng panahon. Si Alejandro ay kapatid ni Severina, isang lalaking taglay ang bihirang kakayahan, ang makita ang kaluluwa ng tao. Sila ay kambal, isinilang sa ilalim ng buwan ng dalisay, ayon sa mga alituntunin ng lumang dugo ng Del Monte. Ngunit si Alejandro ay tinuruan ng ibang landas, hindi kagaya ni Severina na naging albularya, si Alejandro ay piniling sumanib sa anino. Naging tagapagtanggol siya ng mga kaluluwang naliligaw. Ngunit isang araw, nagbago ang lahat. Naipagkatiwala raw sa kanya ang salamin. Ayon sa tala, ang salamin ay hindi lamang isang bagay, ito'y isang daanan. Sa bawat tinitingnan, maaari nitong ibalik ang alaala, buksan ang sugat, at isiwalat ang kasinungalingan. Ngunit para gumana ito, kailangan ng dugo ng salinlahi. Sa isang pahina ng aklat, nakita ni Elisa ang isang imahe ng batang babae, kamukha niya. Sa ilalim nito ay may sulat. Ang huling tagapagmana. Dapat niyang malaman bago siya kunin ng salamin. Nang biglang hamangin sa loob ng silid, nagsara ang aklat ng kusa. Ang lamig ay pumasok mula sa bintana, at sa salamin sa gilid ng silid-aklatan, unti-unting lumitaw ang imahe ni Alejandro, isang lalaking may malamlam na mata at dagwang kamay. Elisa, huwag kang maniwala sa lahat ng sinasabi nila. May tinatago si Roberta. At ang salamin, hindi ito basta gamit. Isa itong kulungan. Napaatras si Elisa. Kulungan. At isang araw, kung hindi mo matutuklasan ang buong katotohanan, ikaw ang susunod na makukulong. Biglang may narinig silang kalabog mula sa itaas. Tumakbo si Tia Roberta, hingal at may dalang itak. Anong ginawa mo? Sigaw niya. Binuksan mo ang aklat, di ba? Elisa, kailangan mo nang umalis dito. Ngayon na.
Ngunit huli na, mula sa hagdanan, nagsimulang bumaba ang isang aninong babae, hindi na kaluluwa, kundi laman. Ang mukha nito'y basag, para bang salamin. At sa kanyang mata, naroon ang larawan ni Elisa. Bago pa man makalapit si Roberta, umalangaw-ngaw ang isang nakakabinging sigaw mula sa salamin sa hagdanan. Muli itong lumitaw sa orihinal na kinatatayuan nito, at sa ibabaw ng salamin ay nagliyab ang isang simbolo, isang mata na may luha ng dugo. Napasigaw si Elisa. Ang babaeng may basag na mukhang bumababa mula sa itaas ay lumalapit, dahan-dahan, tila inaakit siya. Huwag kang lalapit sa kanya. Sigaw ni Tia Roberta. Yan ang bunga ng sumpa. Sumpa. Anong sumpa, Tia? Halos mangiyak-ngiyak na tanong ni Elisa. Napilitan si Roberta na magsalita. Noong panahon pa ng Kastila, si Severina ay pinilit ikasal sa isang lalaking anak ng Kastilang gobernador, isang kasunduang pampamilya. Ngunit may minahal siyang iba, isang binatang albularyo sa nayon, si Alejandro. Nagulat si Elisa. Si Alejandro. Pero, hindi ba siya kapatid ni Severina? Hindi. Yan ang malaking kasinungalingan ng pamilya. Ipinakilala siyang kambal upang ikubli ang kanilang bawal na pag-iibigan. Pinaghiwalay sila ng lola ko, ang matandang Doña Salvadora del Monte. Dahil sa galit at pagtataksil, isinumpa ni Alejandro ang buong angkan ng Del Monte. Ginamit niya ang salamin, isang anti-gang salamin mula sa Espanya na pinagpala raw ng diwata ng alaala, bilang kulungan ng mga ganita at kaluluwang nasaktan. Bawat babae sa angkan, patuloy ni Roberta, ay isinilang na may koneksyon sa salamin. At bawat ikaapat na salinlahi, isang babae ang isisilang na may parehong mukha ni Severina, at magiging susi upang mapalaya ang mga kaluluwang nakakulong dito. Napatitig si Elisa sa salamin. Naroon na naman ang imahe ni Severina, nakatingin sa kanya, ngunit ngayon may bahid na galit sa mata. Bakit mo ako tinatawag? Tanong ni Elisa sa salamin. Dahil ikaw ang huling susi, sagot ni Severina. Ikaw ang tanging may purong dugo ng Del Monte. At sa pagdapo ng ikaapat na buwan ng itim na buwan, kailangang may magsakripisyo. Huwag kang maniwala sa kanya. Sigaw ni Roberta. Gusto lang niyang mapalaya ang sarili niya para ibalik ang sumpa. Pero bakit niya gustong bumalik? Tanong ni Elisa. Dahan-daang nagbukas ang salamin. Isang malamig na simoy ang lumabas mula rito, tila hininga ng daan-daang taon ng pagkakakulong. Sa loob, nakita ni Elisa ang iba't ibang mukha, babae at lalaki, bata't matanda, lahat ay nakatingin sa kanya, parang umaasa. At sa gitna nila, si Alejandro. Nakaposas, duguan, at umiiyak. Hindi ako ang isinumpa, Elisa. Ako ang isinakripisyo. Tumulo ang luha sa mata ni Elisa. Ngunit bago siya makapasok, hinablat siya ni Roberta. Kapag pumasok ka riyan, hindi ka na makakabalik. Isa kang Del Monte. Ikaw ang kailangan ng salamin para magpatuloy ang sumpa. Dahil sa labis na gulo, isang alingaw-ngaw ng tinig ang pumuno sa buong mansiyon. Isa lamang ang makapipili, ipagpatuloy ang sumpa, o wakasan ito gamit ang sariling dugo. Sa kanyang paanan, nagliwanag ang lumang aklat na nabasa niya kanina. At sa huling pahina, may nakasulat na ngayon. Kapag pinili mong wakasan ang kadena, kailangang buuin muli ang puso ng sumpa. Ngunit anong ibig sabihin nito? Bago niya masagot, nagsimulang manginig ang buong mansiyon. Ang mga pader ay pumuputok, ang mga kandilay nagsasayaw sa hangin. Ang salamin ay naglalabas ng itim na usok. At si Elisa, ay kailangang mamili. Umalangaw-ngaw sa buong mansiyon ang sigawan ng mga espiritu mula sa loob ng salamin. Ang boses ni Alejandro, ni Severina, at ng marami pang iba ay nagsasama-sama, parang isang lumang awit na puno ng pighati at pagsusumamo. Habang yakap pa rin ni Roberta si Elisa, biglang lumiwanag ang lumang pulang aklat sa sahig. Bumukas ito ng kusa, at sa loob ay lumitaw ang mga salitang. Ang puso ng sumpa ay ang alaala ng pagtataksil, at ang sugat ng pag-ibig na hindi kailanman nais aayos. Biglang huminto ang pagyanig. Si Elisa, takot man, ay lumapit sa aklat. May isa pang mensaheng lumitaw. Upang matapos ang sumpa, kailangang maibalik ang puso ng noalay, ang bahagi ng kaluluwang pinaghiwalay ng kasinungalingan. Sa sandaling iyon, parang may biglang pumasok na alaala sa kanyang isipan, hindi sa kanya, kundi parang iniukit sa kanyang kamalayan.
Nakita niya sa kanyang isip ang dalawang kabataang nagtatago sa ilalim ng punong santol, si Severina at si Alejandro. Magkahawak kamay, nangangakong tatakas at mamumuhay sa ibang bayan. Ngunit dumating ang gabi ng pagkakanulo. Ang lola ni Roberta, si Doña Salvadora, ang siyang nagsuplong kay Alejandro. Hinuli ito ng mga gwardya sibil. At si Severina, ikinulong sa loob ng mansiyon, pinilit kalimutan ang kanyang iniibig. Sa loob ng taon, naging mapait siya, hanggang sa siya mismo ang nagsanib sa kapangyarihan ng salamin upang hindi na muling masaktan. Siya ang naging unang tagapag-ingat, at unang bilanggo. Ang puso ng sumpa ay hindi bagay, kundi alaala ng tunay na pag-ibig na pinilit kalimutan. Kung maibabalik ang puso, bulong ni Elisa, maibabalik ang balanse. Mapapalaya silang lahat, ngunit paano? Biglang nagsalita si Alejandro mula sa loob ng salamin. Dalhin mo ang singsing ni Severina sa kanyang puntod. Pagkatapos, basagin mo ang salamin gamit ang iyong sariling dugo. Doon matutudukan ang lahat. Tia Roberta, lumingon si Elisa. Nasaan ang singsing ni Severina? Nanginginig si Roberta, parang may tinatago. Sa huli, wala siyang nagawa kundi ituro ang isang lumang kahon sa ilalim ng altar sa oratorio ng mansiyon. Binuksan ito ni Elisa at naroon nga, isang maliit na kahon na may laman na lumang gintong singsing na may pulang bato. Ngunit sa ilalim ng kahon ay may isa pang sulat, isang lihim na hindi niya inaasahan. Sa'yo ito, Elisa, dahil ikaw ang anak ni Severina. Isinilang kang may alaala ng kanyang pag-ibig. Nanlaki ang mata niya, siya, ay kaapu-apuhan ni Severina. Ngayon malinaw na ang lahat. Kailangan niyang buuin ang alaala, ang puso ng sumpa, sa pamamagitan ng pagsama ng singsing sa puntod, at pagsakripisyo ng sariling dugo upang mabuksan ang huling daan patungo sa kapatawaran at kalayaan. Sa sandaling iyon, unti-unting pamatak ang luha ni Elisa. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kabigatang iniwan ng lumang kasaysayan. Ang kasalanan ng mga ninuno ay hindi dapat ipamana sa susunod na henerasyon. At siya lamang ang maaaring pumihil doon. Sa ilalim ng kulay abot mabigat na langit, nilakbay ni Elisa ang matandang libingan sa gilid ng kakahuyan, dala ang kahon ng singsing at ang lumang pulang aklat. Sa kanyang bulsa, nakatago ang maliit na patalim na may hawak ang gereng, ang parehong kutsilyong ginamit noon ng Donya upang putulin ang ugnayan ni Severina at Alejandro. Sa libingan, hinanap niya ang puntod na may pangalang Severina del Monte, 1869 hanggang 1910. Ang lapida ay nabalot na ng lumot. Sa likod nito, tila may inukit na simbolo, isang puso na may linyang naghahati sa gitna. Doon niya ipinuwesto ang singsing. At sa sandaling iyon, dumilim ang paligid. Ang mga uwak ay biglang nagsiliparan, at ang hangin ay tumigil. Tumayo sa harapan ng puntod si Elisa. Lola Severina, panahon na para tapusin ang lahat ng ito. Ipinikit niya ang mata, at saka ginuhit ang patalim sa palad niya. Bumagsak ang dugo sa puntod, at sa pagsayad nito sa lupa, isang liwanag ang bumalot sa libingan, tila pilit binubuksan ang pinto ng alaala. Biglang yumanig ang lupa. Sa malayo, narinig niyang muling umalangaw-ngaw ang tinig ni Alejandro. Elisa, binuksan mo na ang puso, pero kailangan mo pa ring basagin ang daanan ng sumpa. Ang salamin. Bago magsara ang liwanag, mabilis siyang tumakbo pabalik sa mansiyon, dumudugo ang kamay. Sa bawat hakbang ay tila may humahabol sa kanya, mga kaluluwang ayaw siyang pabayaan. Ngunit nararamdaman din niya, may humaharang. Isang puwersang hindi niya matukoy. Pagpasok niya ng bahay, nandoon pa rin ang salamin, ngunit ngayon, hindi na ito refleksyon ng mundo. Isa na itong pintuan, nakabukas, at sa loob ay isang ulap ng alaala, kasal, pagtakas, pagtataksil, dugo, at sumpa. Dahan-daang lumitaw ang imahe ni Severina sa harap ng salamin. Bakit mo ginagawa ito, apo ko? Para matudukan ang mga kasinungalingan. Para matapos na ang takot. Para mapalaya ka. At handa ka bang mawala rin? Napaluha si Elisa. Kung kailangan, oo. Itinaas niya ang patalim, at sa isang iglap, ibinagsak ito sa salamin. CRAAAK. Nabiyak ang salamin. 1, 2, 3 bitek, hanggang sa unti-unti itong maduraj. Mula sa loob, nagsilabasan ang mga anyo ng kaluluwang nakakulong. Si Alejandro, si Severina,
Ang iba pang biktima ng kasinungalingan ng angkan. Puno ng luha ang kanilang mga mata, ngunit may ngiti sa labi. Ang buong mansiyon ay nilamon ng liwanag. Hindi init, kundi isang uri ng kapayapaan. Isang mahinang tinig ang narinig. Tapos na ang kadena. Pagmulat ng mata ni Elisa, naroon pa rin siya sa harap ng salamin. Ngunit basag na ito, at sa kanyang palad, wala na ang sugat. Tahimik ang buong mansiyon. Wala na ang mga aninong gumagala tuwing gabi. Wala na ang lamig. Tila isang bahay na lamang itong walang alaala. Lumabas si Tia Roberta mula sa likod ng pinto, may luha sa mata. Ginawa mo, Elisa. Pinili mong wakasan. Hindi tulad naming lahat na piniling itago. Tumanggaw si Elisa, habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Panahon ng simulan ang panibagong alaala. Lumipas ang ilang araw mula nang tuluyang mabasag ang sumpa ng salamin. Ang dating malamig at malungkot na mansiyon ng Del Monte ay tila unti-unting muling humihinga. Ang mga kurtina na dati laging nakatikip sa mga bintana ay ngayon bukas, sinasayawan ng liwanag ng araw. Ang mga pader na laging may basang pakiramdam ay natuyo, parang tinanggalan ng bigat ng daan-daang taong lihim. Si Elisa ay nakatayo sa harap ng dating kinalalagyan ng salamin. Wala na itong bakas, kundi isang retesong pader na nilagyan niya ng munting altar, mga bulaklak, isang maliit na imahe ng puso, at ang singsing ni Severina na isinabot niya sa isang sinulid na ginto. Tahimik siyang nanalangin. Sa wakas, wala nang multo. Wala nang pangamba. Isa na lang itong bahay. Si Tia Roberta ay mas naging kalmado rin. Madalas siyang makikitang naglilinis ng mga lumang gamit, mga kasangkapang hindi na tinapunan ng tingin simula pa noong siya'y bata. Dati siyang mahigpit, puno ng takot sa mga alaala. Ngunit ngayon, para siyang tinanggalan ng tanikala. Isang hapon, habang nag-aayos si Elisa sa lumang silid-aklatan, may natagpuan siyang lumang larawan sa pagitan ng mga pahina ng isang libro. Dalawang kabataan, si Severina at si Alejandro, magkaakbay sa ilalim ng punong santol. Sa likod ng larawan, may nakasulat, "Kung ang alaala ay kayang sirain, kaya rin itong paghilumin." Napangiti si Elisa, para bang iyon ang sagot sa lahat ng tanong. Nagsimulang bumisita ang mga dating kaanak, hindi upang manggilabot kundi upang muling buhayin ang mansiyon. Ginawang maliit na museo ang isang bahagi ng bahay, ipinakita roon ang kasaysayan ng pamilya, ang mga lihim na ngayon ay hindi na itinatago, kundi isinasalaysay ng may tapang at kabab ang loob. Naging aktibo si Elisa sa pagtuturo sa mga batang taga-nayon tungkol sa kasaysayan ng lugar, hindi upang maghasik ng takot kundi upang ipasa ang aral. Ang katotohanan, gaano man ito kabigat, ay palaging mas magaan sa puso kaysa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Tuwing gabi, bago matulog, binubuksan ni Elisa ang isang bagong diary. Doon niya sinusulat ang mga bagong alaala, mga bagong pangarap, at mga bagong simula. Sa huling pahina ng diary, isinulat niya, "Ako si Elisa Del Monte. Isa akong tagapagmana ng liwanag, hindi ng sumpa." Lumipas ang isang taon mula nang mabasag ang salamin at mabunot ang ugat ng sumpa. Ang mansiyon ng Del Monte ay hindi na ngayon isang bahay ng takot kundi isang tahanan ng alaala at pag-asa. Isang umaga, habang nagwawalis si Elisa sa pasilyo kung saan dating naroon ang salamin, may napansin siyang kakaibang ningning sa sahig. Akala niya'y sinag lang ng araw. Ngunit nang siya'y yumuko, nakita niya ang isang manipis na piraso ng salamin, isa sa mga huling bubog na hindi niya napansin. Kinuha niya ito, at sa sandaling humawak siya, muling bumalot ang liwanag sa paligid niya. Ngunit hindi ito ang liwanag ng sumpa. Ito ay liwanag ng alaala, mga larawan ng kanyang mga ninuno, hindi na sa gitna ng kalungkutan kundi ng pag-ibig, pagtawa, at mga pangarap. Nakita niya si Severina na masayang lumalakad sa hardin, si Alejandro na nakangiting sumasalubong, at ang batang si Roberta na buhat ng kanyang ina sa liwanag ng araw. Sa wakas, naipakita sa kanya ang buong larawan ng pamilya, hindi ang madilim na bahagi lamang, kundi pati ang kabutihang natabunan ng kasaysayan. Ang salamin, bulong ni Elisa, ay hindi para lamang sa refleksyon ng mukha, kundi para sa refleksyon ng puso. Itinago niya ang bubog sa isang maliit na sisidlan at inilagay ito sa gitna ng altar. Sa tabi nito, isinabot niya ang isang maliit na papel. Ang sinumang hahawak dito ay kailangang handang makita hindi lang ang liwanag,
kundi pati ang anino sa sarili, dahil doon tunay na nagsisimula ang kalayaan. Pagkalipas ng ilang taon, si Elisa ay nakilala hindi lamang bilang tagapagmana ng Del Monte, kundi bilang isang tagapagsalaysay ng katotohanan. Ginamit niya ang lumang mansiyon bilang tahanan ng mga kwento, mga seminar, exhibit, at mga gabing buka para sa sinumang gustong matutong harapin ang sarili nilang mga salamin. Mula sa pagkawasak, itinayo ang bagong simula. Mula sa sumpa, isinilang ang liwanag. At sa puso ng bawat silid sa mansiyon, palaging naroon ang alaala ng mga nilalang na minsang naligaw, ngunit, sa tulong ng isang batang babae, ay muling natagpuan ang kanilang daan pauwi. Moral na aral. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay kailangang harapin upang tuluyang makalaya. Sa pagharap sa sariling anino, natatagpuan natin ang tunay na liwanag.